Nagtayo ako ng fraternity and I was the leader. Ang gulo mo siguro ng bata ka, no? Kung kalokohan man yan, ako yung magiging pinakamaloko. Talagang hindi ko siya titigilan until I satisfy that addiction. Nagrampol ang mga miyembro di mano ng dalawang fraternity. Pero once I put myself, my heart and mind into something, syempre it must be the best. Naniniwala ka ba that the opportunity lies to those who wanted exceptional and who are aiming for excellence? I devoted myself na maghanap ng something worthwhile and makikita ko yung sarili ko na meron akong something na naabot in the future. Paano magkaroon ng ganong klaseng ugali? With passion, you only satisfy yourself. But there's a deeper meaning than passion, which is purpose. From there, inulan na talaga ang buhay ko ng blessings. Yung dating bulakbol, kumikita ng ganong kalaki, no? Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May kakausapin tayong napakagaling na negosyante. Siya po ay nasa industriya ng mga motor at sila po ang nagbibigay serbisyo sa lahat ng mga motorcycle riders natin. Siya po ang may-ari ng AV Moto Tuning na sikat ngayon, especially sa mga motorcycle riders and motorcycle enthusiasts. Ang brand owner, isang social media influencer na rin, ang ating bossing, Boss Don Villesa. Welcome, boss! Thank you for having me here. Medyo na starstruck ako kasi dati napapanood lang kita sa Facebook, sa Reels, and ngayon, in the flesh, kaharap na kita. Mula nung pagkabata, sino si Don? I was a very curious kid. Fortunate enough na yung roots talaga ng family ko, we were squatters dito sa Commonwealth, sa Luzon. Yung lolo't lola ko talagang napakasipag. They dedicated their lives para pagtapusin yung nag-iisang anak nila na babae, which is my mom. Yung mother ko naman, nagtrabaho siya sa Commission on Audit at that time. Nakapag-undar sila miski papano. Nung ako ay bata, medyo well-off naman na kami. Dahil yung mga magulang ko and yung grandparents ko masisipag, inintroduce nila ako sa pagiging responsible. Grade 5, tinuruan ako ng lolo ko maghalo ng semento. Nagbubuhos kami ng mga construction works nila. Until today, lagi ko na-appreciate na sinama niya ako sa pagtatrabaho. So doon na-build sa akin yung hard work at saka yung disiplina. Kung ano man yung iyong ginagawa, na ibigay mo yung absolute best. Even if no one is watching, you are doing it for the Lord. Nagmula sa mga lolo't lola at namana mo ang pagiging masipag. They always say na focus on being excellence and yung heart for service para sa kapwa. Ano yung focus of excellence na yan? For example, itong mesa na to, I know to myself na pwede kong linisin yung ibabaw. Pero there's something else underneath na hindi nakikita. Doon ako talaga gigil na linisin. Naniniwala ka ba that the opportunity lies to those who wanted exceptional and who are aiming for excellence? Work as if this is your last day. Hindi mo na kailangang tingnan yung pera, hindi mo kailangan ng papuri. Ang gusto mong masatisfy is your creator and yourself. And also, recently I learned na yung passion is very selfish. Kasi with passion, you only satisfy yourself. But there's a deeper meaning than passion, which is purpose. Hindi mo lang ito ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo para dun sa community around you, sa pamilya mo, and dun sa ibang tao na umaasa sa'yo. Okay, so nung bata ka, saan ka nag-aral? Elementary, high school, hanggang college? I was a curious person. Lahat gusto kong subukan. And then, I have this personality na pag sinubukan ko to at na-addict ako, talagang hindi ko siya titigilan until I satisfy that addiction. Dapat addict ka sa success. Lagi lang akong uhaw matuto. Although, syempre, nung elementary, high school, dumaan tayo sa pagbubulakbol, which is part of growing up. And I'm very thankful na yung magulang ko naman, they never quit on me. In fact, maaga ako nag-asawa. 7 years na college. Bakit? During my first 3 years, I was a physical therapy student. And then, nag-die down yung demand for PT. So, nag-shift ako to engineering. Third year of my engineering class, nag-asawa na ako and I still have 2 years to go. Is there a time na before you graduate, dahil nakapag-asawa ka, kinailangan mo bang magtrabaho or dire-diretso ka lang nakapagtapos ng pag-aaral? Yung daddy ko was working sa Rubber World back at that time na nagsara na. So, bumili siya ng sarili niyang jeep na naging operator siya. Yun yung naging wake-up call para sa akin na lahat ng pagiging bata, iniwan ko na. Doon ako nag-aral paano pumasada ng jeep para meron ako ipoprovide doon sa asawa ko, sa mga magiging anak namin. Never ako nakatikim ng uno na grade before ako nag-asawa. Laging incomplete, stress, masaya na ako doon. Pero nung nag-asawa na ako, doon ang pinakaunang nagkaroon ako ng 1.25. Just to be honest, nung second year college, na-kick out ako dahil sa sobrang daming kalokohan na ginawa. Ikaw itong malokong bata, pero pag ginalingan mo, ginagalingan mo. Sabi nga nung school principal, meron kang leadership potential. Kasi nagtayo ako ng fraternity and I was the leader. Ano pangalan ng fraternity mo? 7 Warlords. Ang gulo mo siguro nung bata ka, no? Medyo introvert kasi ako eh. Akala mo tahimik lang, pero nasa loob ang kulo. Pero once I put myself or my heart and mind into something,
something, I see to it, kung kalokohan man yan, ako yung magiging pinakamaloko. And kung kabutihan naman yan, syempre, it must be the best. Turning point talaga na maging seryoso ako sa buhay is nung nag-asawa na ako. And syempre, kailangan nating pangatawanan yung ating responsibilidad. Tinuloy pa rin namin yung wedding with the blessing of the parents and the Lord. From there, inulan na talaga ang buhay ko ng blessings. So habang nag-aaral kami nung aking asawa, natuto akong pumasada ng jeep para meron kaming pangbaon, meron kaming pang date and allowance. Magkano kinikita mo dati sa pagmamaneho ng jeep? 5 hours work, makakaneto na ako ng 700 pesos. Paano mo na-i-apply dyan yung pagiging perfectionist mo or pagiging excellent mo sa lahat ng ginagawa mo? Siyempre, yung tamang alaga dun sa jeep, pagsunod sa traffic rules. Hindi ako katulad ng ibang driver na magba-box out or yung singit dito, singit dyan. And siyempre, yung pag-ensure na yung collection ay tama. Dahil ang tatay ko naman yung may-ari ng jeep, so kahit di na ako mag-boundary as long as may gasolina, okay lang. So, diskarte yung ginagawa mo sa negosyo ng mga magulang mo. Meron din silang negosyo nung araw. Mga toys and balloons. Natuto ako gumawa ng lobo. Nagtatatak ako ng mga lobo. At saka nagdi-deliver din kami. Nasubukan ko sa jeep namin, 100 silya ang dinideliver namin ng daddy ko nun. Talagang tinuruan ka maging responsable tsaka maging masipag matyagan. Pagka bata pa lang, hugas ng pinggan, tinutulungan ko rin yung lola ko maglaba. And yun nga, yung sa pagbiyahe ng jeep para sa aming mag-asawa. Yes. And then yung family business namin before, talagang naging partner rin ako nun. Nakagraduate ka? I graduated back in 2004 sa TIP. I was a BS ECE, Electronics Communications Engineering. After nung school, nag-work ako agad. Yun yung time na binibuild pa lang ang NLEX. I was part of their marketing. Alam mo yung nag-aabot ako ng mga flyers. Kung may mga questions yung mga tao doon sa administrations ng NLEX, kami yung tinatanong. Nagre-review ako sa board, nagtatrabaho ako at the same time. Masipag ka talaga, no? Yun lang siguro yung maibibigay ko sa sarili ko kasi nag-graduate na ako sa lahat ng kalokohan. So I devoted myself na maghanap ng something worthwhile and makikita ko yung sarili ko na meron akong something na naabot in the future. Nandun pa rin yung sense of accomplishment. Nakapasa ka ng board. Unfortunately, hindi ko naipasa yung electronics. Nagtrabaho na ako sa call center. That was my first real job as a computer technical support for the US. Nagre-repair kami ng mga hardware problems, nag-i-install kami ng software, we provide warranty, and we deploy yung mga on-site support if needed. Ilan na anak mo nito? I have 4 children. During the time of marriage, is there any point in time na na-challenge kayo, nahirapan kayo, yung halos almost nag-give up na rin kayo sa buhay bilang mag-asawa? Ordinary couple na may mga tampuhan, may mga hindi pagkakasunduan, pero I'm so thankful na we stuck together kahit may mga times na muntik na kaming maghiwalay. Siyempre may mga hindi nga pagkakaintindihan, salitang mabibitawan sa isa't isa, and then yung mga decisions na hindi mo naman talaga sinasadya. How about financially? Na-challenge ba kayo? Nagkaroon kayo ng point sa buhay ninyo na nahirapan kayo bilang mag-asawa? Hindi pera yung focus ng aming relationship. Kahit may pera kami or wala, hindi namin siya naging conflict. Marami kang pagsubok na pinagdaanan. Pero as if hindi siya dumating sa buhay mo because you take it so lightly. Sa palagay mo, bakit ka ganun? Isang pinamana sa akin ng lolo ko, always be positive. Lagi ka lang magfo-focus kung ano yung solusyon. Hindi ka masyadong mag-spend ng time na magiging lugmok ka doon sa isang problema. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo ang problema ng walang solusyon. Kapag wala ng solusyon, hindi na problema yan. Correct. For sure, marami ka rin mga challenges, marami ka rin trials in life. But you take it so lightly. Okay lang, let's move forward. Yung moving forward kasi na mentality, yun yung napakahirap sa maraming tao eh. Paano magkaroon ng ganong klaseng ugali? I learned to live my life without any regret. Kasi kung ano man yung pagkakamali mo, wala ka namang sisisihin kung hindi sarili mo. Kailangan lang natin mag-move forward and matuto tayo kung saan tayo nagkamali. Even at this point as we speak, pinapractice ko yung habit na lagi kong sinisisi yung sarili ko kung bakit hindi maganda yung situation kung nasan ako ngayon. I take accountability, inuubos ko yung energy ko kung paano ko ba mapapaganda yung sitwasyon. Kasi napakaganda nga naman hawakan ng buhay na ikaw ang nagkokontrol. Yung ibang tao kasi nabuhay sila sa pagkakamali ng ibang tao. Anong masasabi mo sa mga ganyang klaseng tao? Dumating din ako doon sa punto na ganyan ako. Pero nagkaroon ako ng habit na ito kasi, ikaw kasi, ganyan kasi. Ikaw ang dapat responsible kung ano yung nangyayari sa paligid mo at sa sarili mo. After call center, ano naging trabaho mo? Nung nandun ako sa call center, hindi talaga ako magaling na agent. 10 kami sa team. Lahat ng
pangangailangan nila, lagi kong tinatanong. Dumating ako doon sa point na kinakausap ko ang sarili ko sa salamin. Bakit ang hina mo, tanga mo, bobo mo? Ito, secretly ginagawa ko. During days off, pumapasok ako sa opisina para pag-aralan yung mga bagay na hindi ko alam, yung mga lagi kong tinatanong or kung saan man ako lagi nagkakamali. For the first 3 months na nagtatrabaho ako, of all 10,000 employees, naging employee of the month ako. Yung mukha ko, dinikit sa elevator, nasa CR, nasa pantry, dun sa buong operations area. And I was very glad na nasubukan kong magkape dun sa country manager kasi tinatanong niya ako kung ano yung secret mo para makapag-provide ka ng magandang service sa customers natin. Ano yung sekreto? It's just being excellent na you give your 100% best even if no one is watching. Ikaw ba naniniwala ka na kapag ang isang tao ay wala ng lahat sa buhay niya, may pag-asang umasenso yung ganong klase ng tao kung susundin niya yung pag-uugali mo? Number 1, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hindi natin kaya ang anumang bagay without Him. Once yan matutunan nating tanggapin, everything else will follow. So, nagtrabaho ka for how many years? Since 2004 hanggang 2007, na-promote na ako bilang technical mentor. And then after 1 year, naging boss na ako ng mga technical mentor which is level 3 technician. Lahat ng ginagawa mo, nagtatap ka, no? Tama. Addict ka talaga sa success. Back in 2007, merong lumapit na opportunity sa akin. Na-hire ako as internal employee sa IT naman, as service desk. Nag-handle kami ng mga level 1 support. And then 1 year after kong maging service desk, na-promote naman ako as a team leader wherein nag-handle ako ng 15 people. Lagi kang nag-e-excel, no? Anything I do, binibigay ko yung sarili ko, binibigay ko yung puso ko. Why is it important that you always give your 100%? Again, babalik tayo doon sa heart of service. Ginagawa mo itong mga bagay na to para sa Diyos. Hindi ka naghihintay ng kapalit, hindi ka napapagod, at hindi ka nagsasawa. Laging nandun yung hunger to serve Him more and more. Isa pa, boss, I don't really seek for applauds from other people. Gusto ko sabihin ng Diyos, anak, ginawa mo ang best mo. Paano ka nag-transition? Mataas na posisyon mo sa call center, okay na sweldo mo dun eh. Magkano na kinikita mo ron? Nag-resign ako para mag-aral. Nang? ITIL, or also known as Information Technology Infrastructure Library. So back in 2012, ang kinikita ko noon is mga around 68,000 pesos already. Ang laking sweldo, no? And then another blessing came. Pumasa ako doon sa certification nung pinag-aralan ko. And then na-hire ako ng isang company dito sa Makati as country IT manager naman. It was an Irish company na sports betting ang aming ginagawa. There were 200 employees and yung IT nila ako yung nag-handle. And then binild namin yung infrastructure, IT department hanggang dumami kami at lumaki. And then nagkaroon naman ako ng offer from another company which is yung Mighty Corporation. Back at that time, it was 2015. I was already getting my dream salary which is a 6-figure salary. Bakit ka pumasok sa pagnenegosyo? Blessing in disguise na nag-close ang Mighty. Naging blessing pa sa'yo na wala ka ng trabaho? Before nawala yung Mighty, nagtayo na ako ng sarili kong IT company. Dahil sa dami nung naging experience ko sa IT department, natuto ako sa network, sa server, pag-build ng mga data centers, nagpa-certify ako sa fiber optic cabling, structured cabling. Ano yung mga client ninyo? My very first client was Lexus Manila Incorporated, premium cars ng Toyota. Client ko rin yung GPCCI which is the German-Philippine Chamber of Commerce and Industry. Naging client ko rin yung GNPD which is a power producing company. Magkano kinikita mo doon sa IT company mo? 4 million. Akalain mo, no? Yung dating bulakbol, di ba? Tapos nag-asawa ng maaga, kumikita ng ganong kalaki, no? Kung magkakaroon ako ng maraming ganitong project, hindi ko na kailangan talagang magtrabaho sa corporate environment. Dumating sa akin din yung point na nagre-reflect ako. Lahat ng natutunan ko from pagkabata, lahat ng kalokohan, lahat ng experience ko sa pagtatrabaho, magagamit ko siya dun sa current business ko. Actually, boss, nung nagtatrabaho ako as call center agent, ito yung mindset ko nun. Ang galing nitong company. Tinuturuan nila akong madagdagan yung kakayanan ko. Tapos, natitrain ako ng libre. Meron pang bonus. Binibigyan nila ako ng allowance. Kung ganun lahat ang mindset ng mga empleyado at aasenso talaga sila. You have to be better than yourself than you were yesterday. Yun yung isa sa mga naging susi talaga kung paano ako na-promote multiple times. Gaano ka-importante mindset? Ito yung kakayanan mo kung hanggang saan mo kayang bulahin yung sarili mo. Binobola sarili. Gaya nung sinabi ko kanina, kinakausap ko yung sarili ko sa salamin. Yun yung way ko na sabihin na mahina ka, lampa ka, pero may igagaling ka pa, hindi mo siya pwedeng sukuan. Dahil pag sinukuan mo, yun na yung dead end. Self-talk is very important to success. Correct, boss. May isa ka ng IT company. Bakit ka pa nagtayo ng
shop? Hindi naman araw-araw na may project dahil meron akong hilig sa pagmumotor na inumpisahan ko back in 2006. Lahat ng ginagawa ko sa motor, DIY, ako lang yung gumagawa. Nagawa ko sa isang kapitbahay, isang kaibigan, and doon sa course ng pag-aaral ko, ang inaral ko yung mga European standards, US tools. Yun yung in-apply ko sa sarili kong motor, and marami ang nakagusto doon sa circle ng mga kaibigan ko na nagmumotor din. Ngayon, nag-umpisa na silang lumapit. Kahit busy ako, makikiusap na kung pwede ko bang gawin yung mga motor nila. Nag-start ako ang toolbox ko, yung mga plastic, kahoy, yung mga tools ko hindi pa ganun kadami at ka-organized. Saan ka nag-umpisang gumawa ng mga motor? Doon lang sa maliit na garahe sa bahay. Actually, sa bangketa lang, sa harap ng gate namin. Gaano nakarami ang nagiging customer on average ng AV Mototuning? Pinakamarami na nagawa namin in one day is 64 clients. And on an average, we do about 30 to 35 motorcycles in one day. Ano pa yung opportunity behind it? May mga tao na tumulong sa akin na i-connect ako dun sa mga mas malalaking businessmen wherein supplyan nila kami ng langis, ng gulong, at ng shocks. And as we speak now, kami ay distributor ng certain brands ng gulong like yung Eurogrip tires, yung Pirelli. Distributor din kami ng mga shocks. We have Race Power shocks and yung Pro Fender. Meron din kami yung top of the line ng Collins and yung mga other popular names like YSS, Racing Boy, OKM. We carry nothing but premium products doon sa aming service center and sa aming store. Distributor kami and ang coverage namin is nationwide. Yung mga other businesses lumalapit sa amin para kumuha ng products. So kung may nanonood ngayon na may motorcycle shop, pwede silang bumili sa inyo? Open naman kami. Personal number ko, yan yung hotline ng aming business. Kasi gusto ko pag merong taong kailangan ng tulong, kailangan magnegosyo, kailangan maayos ang motor, gusto ko ako yung kakausap personally. Naniniwala ka ba kung hindi ka tinuruan ng mga magulang mo, hindi ikaw yung si Don ngayon? Kung hindi ako pinagtiyagaan ng aking nanay, even ng dad ko, tuturuan ka lang kung ano yung best na magagawa mo para sa sarili mo. Ang sarap magmahal ng mga magulang. No? Kahit gaano karami yung pinagdaanan natin na pangit, na nasaktan natin sila, hindi nila tayo gagantihan. Ang igaganti pa rin nila sa atin is yung pagmamahal. Kung meron kang gustong sabihin sa nanay mo at sa tatay mo, paano mo ipaparamdam sa kanila kung gaano mo sila kamahal at kung gaano ka nagpapasalamat sa kanila? Pinalaki nga nila ako sa kabila ng aking mga kasalanan, pagkakamali, hanggang sa huling hininga nila, pagtanaw ng utang na loob, talagang ganun na lang at walang katapusang pasasalamat. Thank you. At kung kakausapin mo yung bulakbol na si Don, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Don, kung ano man yung ginawa mo nung ikaw ay bata, alam ko hindi mo pinagsisihan yan, pero lahat yan ay instrumento para mabuo ka at kung ano ka man ngayon, pagpasalamat mo sa Diyos na naging iyan ka. So ngayon, ano yung opportunity nag-aantay sa mga viewers natin sa AV Mototuning? We are a distributor of certain products and nakataya dun sa mga products na yun ang pangalan, ang excellence at ang quality ng AV Moto. We can guarantee everyone na lahat ng produkto sa AV Moto ay quality at maganda ang performance, safe gamitin, and syempre para dun sa mga businessmen, this is really profitable. Nagpo-produce na rin kami ng sarili naming products. Meron kami mga repair kits para sa suspension, lock rings, O-rings, and yung engineered linear springs. Okay, so ang AV Mototuning ngayon ay nasa Camarin, Caloocan. To be exact, landmark is yung North Caloocan City Hall. We are just 1 kilometer away from it. What's your cellphone number? 0917-516-4329. Diyan po kayo kumontak kung gusto ninyong mag-resell, magbenta ng mga produkto sa inyong mga motorcycle shop. At kung gusto ninyong pumunta at bumisita sa lahat ng mga motorcycle riders, ini-encourage ko kayo na bumisita at pumunta sa AV Mototuning para matesting ang kanilang premium services at maging safety ang inyong pagsakay. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click that subscribe button and click that notification bell para lagi ngayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. Huwag nyo na rin po kaming kalimutan follow sa Spotify. Baka may nakalimutang batiin na, boss. AV Moto Service Team na talagang nagbibigay ng top of the line services para sa aming mga kliyente, and also yung support team ng AV Moto starting from my parents na tumutulong sa negosyo, dun sa aking mga anak, si Bea, siya yung editor at camera girl, and then si Max, siya ang senior mechanic ng AV Moto, and yung kambal ko, si Nigel and Nolan who are 11 years old now, na memorize na nila yung motor, memorize na nila yung tools, and sooner or later sila na yung gagawa sa mga motor ng kliyente. Ano yung pangalan ng vlog mo, boss? AV Moto Tuning sa Facebook
TikTok and sa YouTube. Maraming salamat sa inyong lahat mga boss at magkita-kita tayong sa susunod na episode ng RDR Talks. Thank you so much and God bless sa inyong lahat. Next Sunday. Isang araw, 1 milyon. Paano nangyari to? Parang hindi ako makapaniwala. Talagang sipag, tiyaga, tapos diskarte, magtatagumpay ka, no? Dumaan ako ng butas ng karayom bago ko naabot yung buhay na meron ako ngayon. Our goal from Sara Ria Travel and Tours is to bring our clients to meet the world. Kahit empleyado ako before, pinasok ko din yung online selling. Yung lunchtime ko ng 12 p.m. to 1 p.m., nagpapadala ako ng mga sapatos, mga damit kasi mahilig ako magpo-post sa Facebook. Kukuha ako sa Divisoria, ipopost ko yan. Since working from home ako, bababa lang ako sa unit ko para mag-deliver ng order, i-pick up, kikita ako. Doble-doble yung kinikita ko. Kaya nakaipon ako. Nagtitinda kami ng isda, ng manok, longganisa, damit, naglilinis ng kuko. Is suffering part of success? Yes, boss. If you want change on your life, you will take the rest. At the same time, kailangan willing ka mag-suffer. Anong masasabi mo doon sa mga taong nagdi-discriminate pagka ikaw daw ay nagbebenta-benta, nagraraket-raket, naghihirap na raw ang buhay mo? Pagbebenta yung nagpayaman sa akin.